Pag na-reach mo ang 25,000 likes, I'm going to give you 50,000 pesos. Ano ko humanitarian dito sa Peña Blancas? Sabi niya, nasa TV5 ka na. Ay, ang hina naman yan, TV5 lang. That sounds caliber. Hi everyone! Ang bukal sa loob na pagtulong sa kapwa ay hindi kailangan pang videohan. Dahil kung binibidyohan mo ang pagtulong mo ay paniguradong ginagawa mo lang yan para kumita. Sa video na ito ay panoorin natin ang pagbibidyo ni Norman Inidoro sa estudyante para mapukaw ang loob ng mga OFW at magpalipad kay Norman Inidoro. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa chancing ni Norman Inidoro. Okay. Thank you. Goods na tayo. Opo. Go. Ang laki na pala to, sir. Congrats, di. Congrats. Okay, ganito. Dito na nagumpisa ang panluloko ni Norman Inidoro at bibigyan daw niya ng dagdag na pera ang estudyante pero panluloko lang po iyon. Yung picture natin, i-post mo. I'll give you 15 days. Pag na-reach mo ang 25,000 likes, I'm going to give you 50,000 pesos. Parang pag wala ka, Hindi, dito. Dito. Meron daw humanitarian si Norman Inidoro pero isa o dalawang tao lang naman ang kanyang binigyan at para lang ito kumita siya sa palipad. Dito ko, meron ako humanitarian dito sa Peña Blancas Gymnasium ngayong 25 and 26 of February kung saan lahat ng malalabo ang mata magkakaroon ng libreng check-up. Taon-taon ko yung ginagawa yan. wala pang libreng gunat. Libreng check-up. Di, taon-taon yan sa Peña Blanca Gymnasium every February 25 and 26. So, libreng check-up, libreng salamin. Yung mga with disabilities natin, libreng wheelchair. At yung estudyante ng K-12 selected. Ibigyan natin ng smartphone. Yan ay sa pamumuno ng Sangguniang Bayan ng Peña Blanca. At of course, nung ninong at ninang ko na si Mayor and Vice Mayor Marlene at Intoy Tagilon. Mabuhay, Peña Blanca. Alright, good. Nakakaawa dito yung estudyante dahil uulanin siya ng bashing at alam ito ni Norman Inidoro. Palalabasin ni Norman Inidoro na tumulong siya sa estudyante at maaawa ang OFW at magpapalipad sa kanya. I-post mo yan sa Facebook, pero marami tayong basher ha. Lalo na ako, santabak pa akong basher ko. Uulanin ka dyan. Sir, napapanood kita. But if you receive a 25,000 likes 15 days from now, you will have extra 50,000 pesos. Katulad ni teacher, ano pangalan teacher? Rachel po. Oh, teacher Rachel. Okay? Alright, thank you. God bless you. Feeling sikat naman si Norman Inidoro dahil lahat daw ng media outlet ay kinocover siya. Sabi niya, nasa TV5 ka na. Ay, ang hina naman yan, TV5 lang. Nung nagbayad nga ako sa Supreme Court, lahat Manila Bulletin, Philippine Tribune, Daily Journal, Inquirer, ABS-CBN, GMA7. Ano ka ba? TV5 lang. Pagmamalaki mo naman. Diyos ko naman. Hintayin niyo ako, papakita ko sa inyo. Wala daw pakialam si Norman Inidoro sa media sa laban nila ni Manny Pacquiao pero kita ang takot ni Norman Inidoro. Ano masasabi mo ngayon? Binabalita ka na ng mga mainstream media about sa inyo ni Manny Pacquiao. Di ibalita lang nila. Who cares? Ano paki ko? Ha? Ano pakialam ko dyan? Di ba? Di popularity. Tanga. Popularity yun. Oo sobrang trending nga ng buhay ko. Pagkatapos ng LTO ni Lacanilao, si Rowena Guason. O pagkatapos ni Rowena Guason, si Manny Pacquiao. Pagkatapos ni Manny Pacquiao, Supreme Court of the Philippines. How popular I am. Nagdahilan naman si Norman Inidoro na 2 beses pa lang daw sila nagkakasama ng estudyante. Pero sabi lang yan ni Norman Inidoro para makalusot. 2 scholar ni FLM nilaglag. Paano ko naman babayaran ng tuition noon? Isang biyahe pa lang kami nagkasama. Pero doon sa isang biyahe na yun na naging taga-video sila at kumain lang naman ng trabaho, binigyan ko sila ng 15,000 total sa kanilang dalawa. Tig 5,000 sila and then nagbigay ako ng another extra 5,000 kay Jana pang gastos-gastos. Tila pati ang mga kapulisan ng Pilipinas ay balak lokohin ni Norman Inidoro dahil magbibigay daw siya ng pera.
At, oo, sabi ko sa mga huhuli na pulis, maging masipag lang kayo. At kung ano man ang gastos dyan, ay magbibigay ako. Tutulungan ko kayo. Oo, para sa paglalakad-lakad, paggaso-gasolina, para makapag-apply na ng search warrant dyan sa lugar mo. Pero matatimingan ka rin kasi alias warrant operation dala-dala nila sa'yo. Oo. Yun. Dahil naman sa takot ni Norman Enidoro kay Manny Pacquiao, ay bubuhati na lang daw niya si Pacquiao sa darating na eleksyon. Ang hangin talaga ni Norman Enidoro. MP, ganito na lang. 2028, Pacman. Kung tatakbo ka, dadaling kita rito. Dalhin mo ko dyan. Alam mo, Pacman, yung troll, walang boto yan. Yung supporter ko, matibay, may boto. Minsan lang akong tumakbo senador. Nasa loob ako ng kulungan, 5 milyon ng boto ko. Alam mo yan, itong nakaraang eleksyon, umatras ako. Bakit? Ikaw na mag-isip bakit ako umatras. Okay? So, ibig sabihin, may tira. Okay? Now, pwede kitang dalhin, pwede mo kong dalhin. Yun lang. Pag-iisipan ko pa rin. Yan ay pahapyaw lang. Okay? Na-stress naman si Norman Enidoro dahil hindi daw siya kilala ng kapatid ni Pacquiao. Sabi niya, boss, Manny Pacquiao. Sabi niya, boss, di ka daw kilala ng kapatid ni Manny Pacquiao. Ano masasabi mo? Oh? Talaga? Sino may sabi? Si Makagago? Bobo yan eh. Kaya nga Makagago, bobo. Ano ka ba? Ang tanga mo naman. Panginoon mo talaga yung demonyo Makagago na yan na bobo, no? Nasa tabi-tabi lang daw ang bata ni Norman Enidoro, pero si Casper lang naman ang kasama niya at iniwan pa siya. So, paano yun? Oh, yung mga nagbibideo sa akin, mag-iingat kayo. Baka matampag kayo ng bata ko. Mag-iingat lang ha. Huwag masyadong halaka. Okay lang naman yan. Kasi yan na lang ang kaya nyo gawin. Pero baka mamaya magsisi kayo pagka tatakma kayo ng bata. Nandiyan sa gilid-gilid yung mga bata. Pinagmalaki naman ni Norman Enidoro na adopted son daw siya, pero totoo kaya ito? Ano masasabi niyo, taga Peña Blanca? At ako po ay, ulitin ko, ako po ay adopted son ng Peña Blanca. Kompleto po yung resolution niyan, yung buong Sangguniang Bayan. Ay, noong 2019, ako po ay dineklara as adopted son of Peña Blanca. At yan po ang mga kalokohan ni Norman Enidoro. Sa ating pong mga kababayan ay mag-iingat po kayo dahil ang inyong mga anak ay ginagamit ni Norman Enidoro para kumita. Magbibigay siya ng 1,000, 2,000 sa mga estudyante, pero pakitang tao lamang po ito para magpalipad ang mga OFW ng libu-libong halaga kay Norman Enidoro. Pero hindi naman ito itutulong ni Norman Enidoro. Halimbawa, ay sa 100,000 na palipad ng OFW, ay 10,000 lang ang gagamitin niya. Kaya tiba-tiba si Norman Enidoro, pero ang kapalit ay kahihiyan ng mga estudyante dahil ang itutulong ni Norman Enidoro ay galing sa panluloko sa OFW. Akala kasi ng mga OFW ay ang pera na pinalipad nila ay itutulong lahat ni Norman Enidoro. Isa po itong huwad na pagtulong, pero ang totoong intensyon ni Norman Enidoro ay upang bilugin ang ulo ng mga OFW. Hindi naman po masamang tumulong, pero kung ang pagtulong mo ay may kapalit, ay hindi po yan tulong, kundi isang negosyo. That's all everyone, salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Room. That sounds caliber.